ihatid sa inyo. Ang aming mga nangungunang balita ngayong gabi ay apekto ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Marami-rami ang mga naging apekto ng pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas. Relihiyon, isa sa pinakamalaking epekto ng pananakop ng mga Kastila ay ang pagpapasok ng relihiyon sa bansa. Partikular na ang Kristyanismo na naging pangunahing relihiyon sa bansa. Ang Biblia at ang buhay ni Jesus ay naging bahagi ng ating pananampalataya. Wika, dahil sa pananakop na impluwensya ang wikang Pilipino ng mga salitang Kastila, Chino at Ingles. Ngayon, simula sa mababang antas ng pag-aaral ay itinuro na sa mga paaralan ng wikang Ingles na naging malaking tulong naman sa turismo ng ating bansa. Dahil sa mas madaling pakikipagsalamuha sa mga dayuhan. Ang paghalo ng mga dayuhang salita ay makikita sa kasalukuyang wika ng mga Pilipino. Lalo na sa mga karaniwang ginagamit na salita sa pang-araw-araw na komunikasyon. Saves me so much. Pagkain. Take a picture. Nang dumating ang mga dayuhan, ipinakilala ang mga bagong pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, paminta at sili na naging bahagi na rin ng lutuing Pilipino. Ipinakilala ng mga Kastila ang leche flan, ube halayan at iba pang dessert. Sila din ang nagdala ng mga tinapay at baked goods tulad ng pandesal, ensaymada at monay. Popular sa pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino dahil sa impluwensya ng mga Amerikano, natutunan ng mga Pilipino ang pagkain ng mga delata at instant na pagkain tulad ng corned beef, sardinas at instant noodles. Ito ay mabilis at mabilis, madaling ihanda, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Kasama na rin ang hamburger, fried chicken, hotdog at fries. Na maglaon ang mga fast food chain tulad ng Jollibee, McDo at KFC na naging popular na bahagi ng kulturang Pilipino sa pagkain, lalo na sa mga kabataan. Tradisyon, kultura at pagdiriwang. Binigyang diin ang mga Kastila ang piyesta para ipagdiwang ng mga patron saint ng bawat bayan. Masiglang nagdiriwang ng mga piyesta bilang bahagi ng kanilang tradisyon, kung saan makikita ang mga masasarap na pagkain, parada, prosesyon at mga programang pangkomunidad tulad ng sinulog sa Cebu, hati-hatian sa Aklan, at Pahiyas Festival sa Quezon. Tradisyon na dala ng mga Kastila ay ang simbang gabi. Misa tuwing madaling araw na nagsisimula, siyam na araw bago magpasko. Matapos ang simbang gabi, karaniwang bumibili o naghahanda ang mga Pilipino ng bibingka at puto bumbong. Ang Noche Buena naman na nagaganap sa disperas ng mga Pasko ay isang malaking salo-salo ng pamilya kung saan inihain ang mga espesyal na putahe tulad ng hamon, queso de bola at iba pang kakanin. Semana Santa at pag-aayuno. Ang paggunita sa Semana Santa ay isa ring tradisyon na naimpluwensya ng mga Kastila, kung saan ipinagdiriwan ang mga mahal na araw ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang ating lahi at kulay ng balat dahil simula ng pananakop ng mga taga-ibang bansa. Nahaluan na tayo ng iba't ibang lahi tulad ng Chino, Koreano, Hapon at iba pa. May mga Pilipino na nanatiling may kayumangging balat at may ibang kutis porselanan. Modernong teknolohiya at infrastruktura. Take a picture. Noong panahon ng mga Amerikano, ipinakilala ng mga modernong infrastruktura tulad ng mga ospital, paaralan at doongan. Nang ang telepono, radyo at tren ay dinara rin sa bansa na nagbigay daan sa modernasyon ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng telepono, kamera, mga makinaryang ginagamit sa mga factory at mga sandata at armas na ginagamit sa digmaan. May mga modernong impluwensya din ng mga dayuhan katulad ng teknolohiya, paaralan at ng pananamit at produkto tulad ng soft
soft drinks, magazine, pampaganda at iba pa. Nalilinang din natin ang ating kakayahan na pananamit. Nagkaroon ng malaking kontribusyon ang mga Pilipino sa larangan ng fashion, arkitektura at sining. Ang mga Kastila ay nagdala ng kanilang estilo at arkitektura tulad ng mga simbahan, bahay na bato at mga plaza na naging simbolo ng kanilang pamana sa Pilipinas. Kasama rin dito ang pag-usbong ng mga sayaw katulad ng pandango, karinyosa at iba pang tradisyonal na sayaw na may impluwensyang Kastila. Pamahalaan at batas. Ipinakilala ng mga Amerikano demokrasya at ang modernong sistema ng gobyerno. Ngunit sa panahon ng Kastila, ang gobyerno ay sentralisado at may diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Naapektuhan nito ang kalayaan at karapatan ng mga tao. Ekonomiya. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kalakalan at agrikultura ng bansa. Ang Pilipinas ay naging pangunahing tagapagluwas ng ilang produkto tulad ng tabako at asukal sa mga bansa ng nanako na nagdulot ng pagbabago sa ekonomiya, ngunit nagdulot din ng kahirapan para sa ilang mga magsasaka. At